Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 daily devotion. At ngayong araw pong pag-uusapan po natin is paano lumalim sa Biblia. So yung special series po natin ngayon at pangatlong special series na po natin out of 10. At yun po ay patungkol po sa covenant of work po. So yung mga tinalakay po natin kahapon is patungkol po dun sa covenant of redemption. Ngayon naman po, covenant of work. And now po, sabi po sa concept po natin patungkol po sa covenant work, it refers to the agreement between God and Adam before the fall, in which Adam, acting as the representative of humanity, was promised eternal life and blessing upon the condition of perfect obedience and death upon disobedience. So, now naman po tayo po dumako po sa ating Bible reading po. Ito po ay matatagpuan sa Romans chapter 5 verse 12. Ito po ang sabi po sa English, death through Adam, life through Christ. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin. And in this way, death come to all people because all sin. So, sabi naman po sa Tagalog, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So yun po yung sabi po sa ating Bible reading po. And now tayo naman po is dumako po sa ating teaching po. Una, ito po yung patungkol po ulit sa covenant of work po. So pag sinabi po natin covenant, ito po yung kasunduan po. So unang katuruan po natin, Adam is the head of humanity. So nung ginawa po ng ating Panginoon Diyos, kasi ang una niya pong ginawa is lalaki. So si Adam po ang naging representative po natin sa bilang head of yung humanity po or ng pagkatao po na meron po tayo. Kasi si Adam po is siya rin po ang kauna-unahang nagkaroon po ng mabigat na kasalanan, pero hindi po natin siya pwedeng sisihin po dahil po sa kasalanan niya ngayon kasi patay na po si Adan and now tayo po bilang mga anak niya is ginagawa po rin po natin yung mga kasalanan na gagawa po natin. So hindi po natin pwedeng sisihin po si Adam po dun po sa kasalanan na kanyang ginawa kasi ginagawa rin po siya ngayon sa panahon po natin. So paano katuruan po? God requires perfect obedience. So pag sinabi po natin perfect obedience, ito po yung 100% po dapat na inu-obey po natin or sinusunod po lalagi po natin yung salita po ng ating Panginoon Diyos. Hindi po pwedeng 99% lamang po, din meron pong 1% na hindi po natin ina-apply para sundin po yung gusto po ng ating Panginoon Diyos. So, sabi nga dito, ang ating Panginoon Diyos po talaga is nagre-require po siya ng 100% or perfect obedience. So, pag sinabi mong perfect, walang sabit or kahit anuman po, basta we can consider it na perfect po. Dapat talaga perfect. Kung gano'n po perfect po si God, dapat gano'n po yung maging requirements po natin sa pagdating po sa pagkakaroon po ng obedience po sa ating Panginoon Diyos. Now naman po, pangatlong katuruan, suffering and death entered creation. So, pumasok daw po yung suffering and death nung tayo po kasi is makasalanan. So, bilang sa pag-disobedience po natin sa salita po ng ating Panginoon Diyos, umenter po yung pagkakaroon po ng suffering and death po natin po dito sa mundong ibabaw. So, because of that po, nakakaranas po tayo ngayon ng kamatayan pagdating po ng ating katandaan because dahil din po yun isa po sa mga kasalanan po na gagawa natin. Kaya minsan po is kailangan po talaga po natin mag-obey. So, we need a perfect obedience po para po sa ating Panginoon Diyos. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.